Is this a finger food? Parang ano? Namimiss ko pa naman mag-finger. Ano yung finger food? Finger food. Adobong pusit siya, may suka siya. Oo, kasi malaking pusit. Pusit. Yan ang sinasabi ko. Sarap! Yan gusto mo ng mga kumakatas na itlog. Oo, yung kumakatas talaga na itlog. Ngayon na lang ulit ako makakakain ng ganyan. No? Masasabi kong master ka. Bakit? Wala akong naintindihan. Gusto ko sanang Gusto mong umoo? Gusto ko sanang umuon. Oo nga, pero wala akong maramdaman. Sa mga susunod na mag-i-invite sa akin sa podcast, laging ganito ha. Teka lang! Teka lang! Teka lang, ma'am. Wala subo. A fancy place, a beautiful face, at kwentuhang walang preno. This is Chino on Deck. We bring masters to the deck, match them with the Lux vibe, and let the stories flow. Kasi, honestly, walang average dito. Boss level lang. Napaka-social naman itong lugar na to. I know, pinasara ko pa to para sa'yo. wow. Siyempre, ikaw ang darating bigatin. Ay, syempre. Literally and Literal. figuratively. Ay, wow. Pero, pumayat. Ay, pumayat. Konti lang. Mga ganyan lang. Tayo rin. Konti lang. Actually, kanina, sobrang lost ko kung magnininong bye ba ako o Chrissy. Yun na in-expect ko. In-expect ko Ninong bay ka. Hindi na daw tayo magkamukha eh. Sa bagay. Sa Oo. bagay. Masyado ka na maganda. Hindi, medyo na ako, pa John Lapus pa. Dito na ako, bumabalik na ako sa side na to. Pag gano'n, Ninong Ray malupitan side eh. Pero nung mga college ako, kamukha ko si John Lapus. Same, kasi isa tayo ng Isa hulmahan. tayo ng hulma. Oo. Si Enigma, yan. si Jet Pangan. Yan, Jet Pangan yan. din. Oo, pare-parehas. Si Hans Kua. Hans Kua, Sino to? yes. Yung professor? Si Xiao Chua. Oo. Yes. Tama. So, gamit na gamit tayo. Yung mukha natin kahit saan makikita mo no? Correct. Ayan. So, wait. Nagpa-order na ako. Bingkay. Order na tayo. Ay, My treat. Hindi ba to lang? Hindi ba to... Hindi naman tayo magpapalagay ng ganito kalaking lamesa kung, di ba, hangin at tubig lang kakainin natin. Sa bagay, may kubyertos pa, no? Siyempre, di ba? Pero, eto na, habang hinintay natin yung food, let's talk about you. Because you're the star. Ay, wow. You're the master of this episode. Ay, wow. Di ba? So, ang dami mo ng katauhan, no? Maliban sa ang dami mong kamukha, you're an endorser, a content creator, actor, Uy. author, Uy. father. I think that's your favorite job. So, ano pa ang kulang kay Ninong Ray? What's in it for us sa mga sumusubaybay kay Ninong Ray? Wala ba intro? Hirap agad ng tanong. Ganun ba dito? Hindi, kasi ganun talaga. Imbes na ipakilala natin, ikaw na magpakilala sa sarili mo through the okay. question. Well, ngayon, hindi ko gusto yung idea na monotonous yung buhay. Paulit-ulit yung nangyayari. Hindi ako routine-based na person. So, hindi ako yung taong kayang gumising ng pare-parehas na oras. Tapos pagkagising mo, diretso ligo ka. Tapos aalis ka sa bahay ng ganitong oras. Alam mo yung typical na maayos sa tao. Yes. Hindi ko kaya yun. Kaya pasok ako sa trabahong content creator kasi iba-iba ginagawa natin. Tama. At may freedom tayong i-mold yung kung ano man yung gusto nating gawin. Alam mo yun? Yes. Ngayon, meron akong dinagdag na malaking activity sa buhay ko, which is exercise. Oo. Nagbubuhat-buhat tayo ngayon. Malaki ang kinakain na oras sa akin noon. Hindi lang yung act itself, kundi pati yung recovery. No. So, isa yan sa mga bagay na nililook forward ko. 5 times a week ako eh. Wow. Oo. Sipag mo Bago pa eh.
Sinasagad ko kasi kilala ko yung sarili ko. Merong moment dyan kung saan tatama rin ako. Oo, parang plateau na. Oo. Ngayon, kapag tinamad na ako sa 5 times, baka pwede ko i-negotiate sa sarili ko na 4 times na lang. Tapos 3 times. Tapos baka magkaroon uli ako ng surge ng sipag. Alam mo yun? I mean, hindi ko naman ginagawa to para magbago ng content. Actually, ginagawa ko to para mapanatili kong gawin yung kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Kasi, kain tayo ng kain. Tulad ng gagawin Health is natin wealth di ba? Health is wealth. Tsaka, alam mo, na-realize ko, kung ikaw, isang tao na ipagpalagay natin na, kasi, ang dami nating excuses minsan para hindi mag-exercise. Ako, meron kaming kumakalat na clip sa podcast namin ni Will na sinasabi na ipagpapalit ko yung, in a nutshell, parang sinasabi ko, ipagpapalit ko yung health ko para sa career. So parang ang ipokrito ko ngayon sa puntong to. Parang ganun, di ba? Pero na-realize ko kasi, kung ikaw nag-a-apply to kahit kaninong tao, ang pinakamalaking investment na gagawin mo sa buhay mo ay yung pag-i-invest mo ng 1-2 oras sa gym 3 times a week, 5 times a week. Kasi yung oras na i-consider mong trabaho yan. Consider mong dagdag na oras sa trabaho yan. Yung gagastusin mo kapag nagkandaleche-leche yung health mo sa dulo, mas malaki kaysa sa oras na i-spend mo dun. May nabasa ako nung na yung 10 taon mong ipon in 3 days sa hospital can be wiped out. Oo. 'Di ba? Ubos yan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Tsaka ngayon medyo nakakaramdam ako ng konting dagdag sa lakas, dagdag sa galaw. Parang mas na-enjoy ko yung buhay. Tsaka sa libog. Di ba? Shoutout sa asawa ko. Tumawa yung asawa mo. Hindi totoo. Di ba? Ano siya? Domino effect siya. Di ba? Oo. Pati Tsaka, sa utak ha? Liberating. Oo. Pati sa utak. Alam mo, mas mahaba, share ko lang, mas mahaba yung time namin nagpi-pickleball kaysa nagtatrabaho. Lately ha, kasi alam mo yun, yung parang distress, no? Yung pagpalo mo, yung meeting new people, meeting new friends, napapawisan ka. Tama. Ang saya nun. Sa kaso ko naman, wala akong namimit na ibang tao. Kasi sa bahay lang ako. Bahay na gym. Oo, puro bakal-bakal lang yung mga nandun. Pero marami na akong na-meet dahil nga pucha sa ginagawa ko to, na-meet ko yung ilan sa mga atleta natin ng Pilipinas ng powerlifting Ay? Alam mo yun? Sa linggo nga pupunta ako Pupunta ako dun sa yun? SBD Nationals, parang powerlifting national event yun. So di ko ba't ako manonood nito? Naging tropa ko na alam mo yun? So, gusto ko rin suportahan yung mga atletang Pilipino. Diba? Sa isang sport na hindi masyadong kilala. Alam mo yun? Tama ka meeting new people. Kahit pa sabihin mong wala naman sila dun sa immediate vicinity kung saan ko ginagawa yung bagay na yun. Yes. Pero gusto ko lang sabihin hindi ako nagpapapayat. You just wanted to be healthy. Tapos na ako sa weight loss Tapos na ako sa weight loss. Nagsimula ako at 114 kilos. Now? 100 kilos ako ngayon. Wait, 14 kilos? Oo, 14 kilos. Pareho tayo. Oo. Ang grabe no. May ginawa kami, 14 kilos na karne. Pag nilatag mo sa harap mo yung 14 kilos na karne, tapos i-imagine mo na buhat-buhat mo yung 14 kilos na yun, araw-araw, minuto, segundo. No? Ang bigat. Grabe. Grabe talaga. Hindi mo siya actually masyadong ramdam. Pero kung kukunin mo ngayon yung 14, bigyan kita 14 na kilo ngayon, baka di mo mabuhat ng kalahating araw Kaya siguro hinihingal ako noon. Yun, ako rin. Di ba? Hinihingal ako, onting takbo lang, onting lang. So, yun nga, weight loss tapos na ako. Sakto, tapos na ako sa weight loss. Yes. Ngayon, dagdag naman tayo. Ano tayo? Pigging. Yes. Hindi, gusto ko lang sabihin sa mga inaanak ko na nag-aabang na pumayat ako maging macho, hindi yun yung punto ko. Hindi. Ngayon, nakuha ko na yung weight kong 100. Magsistay ako sa 100, 105. Yun yung sweet spot sa akin. At least para sa akin Tapos, patuloy pa rin ako magbubuhat. Kasi dumating na ako sa point na nag-i-enjoy na ako. Hindi siya Nico Avocado Oo, na may inaasahan tayong biglang mawawala si Ninong, right? Tapos pag dating, 2 years payat later, na. Hindi. Tsaka isa pa, before we go to the next may nabasa ko na mas okay nang hingalin ka sa gym, mas okay na mahirapan ka sa gym kaysa mahirapan ka sa hospital bed. Diba? Ano yun? Investment yun. Yes. That's part of this, something that you should invest to. Diba? So, ngayon, let's try this.
Is this a finger food? Parang ano? Namimiss ko pa naman mag-finger. I mean, finger food. Finger food. Kasi, di ba, syempre, pag pasosyal ka ng pasosyal, gumagamit ka ng kubyertos. Tikman ko muna ng walang salsa. Alam mo, sa mga ganitong lugar, dapat social tayo eh. Hindi dapat tayo marahas kumain. Kasi ibabagay mo yung ugali mo sa lugar. Pasensya ha. Nakakain ko na eh. Sabi nga ni Mami Oni, tayo ay nasa Fine dining restaurant. Diba? Oo. The perfect bite, pare. Oh. Grabe perfect bite yan na. Hindi ko siya kayang sabayan ngayon kasi finesse ako. Ang daming texture na nangyayari ngayon. So may inisa-isa ko, di ba? Compromise yung experience mo. Kasi hindi mo siya sinalaksak sa bibig mo. Isa-isa mo siya natitikman. Ang tagal ko na kasi Tira mo, magbigay ka ng gwapong tao. Sabi ka, gwapong tao, artista. Donnie Pangilinan. Donnie Pangilinan. Paano kung pipikit ka? Turn your next staycation into a grand getaway. Choose from 3 Forbes Travel Guide rated hotels: Nuwa Manila, Nobu Hotel Manila, or Hyatt Regency Manila for the ultimate staycation. Enjoy an overnight luxury stay, complimentary minibar, breakfast for 4, dining credits, discounts, and more. Book your stay today. Call 8-800-8080. Pagdilat mo, kita mo yung anit ni Donnie. Pipikit ka uli. Mawawala yung anit ni Donnie, may kita mo yung mata niya. Pipikit ka uli. Pagdilat mo, wala na yung mata niya, ilong at labi niya na lang. Bitin. Kailangan makita mo siya ng buong buo. Ganun yung ginawa ko. Kinain ko ng buo si Donnie. What? Ang ibig ko sabihin, yung experience, kinuha ko ng buo kaysa sa isa-isa. Ngayon, nagigets ko naman na kailangan natin ng finesse. Uy, ano yan? Cocktail. This is called Alab. Alab. Akin yan. Oh, Kasi sa'yo yan. alcoholic yan. Yan. Yung akin ay non-alcoholic. Pero yun nga, ang daming textures na nangyayari. So, speaking of, di ba, isa-isa, si Donnie, di ba? Ikaw as a whole, bago ka naging ninong ng lahat ng Pilipino, sino ka ba talaga noon? Ako ay isang simpleng batang taga Malabon lang na nagpupumilit lang umabante sa buhay. Just like everybody else, di ba? Yeah, oo. Naalala ko dati, kasi graduate ako ng culinary eh. Pag graduate ako ng culinary, tulad na ibang masipag na estudyante, nagdota muna ako na 1 taon. Hindi muna ako nagtrabaho talaga. Well, wala rin naman kasing pressure masyado sa family namin. Kung tutuusin, okay yung family namin eh. Hindi ako yung pressured na, magtrabaho ka agad para pag-aralin mo yung mga kapatid mo. Hindi ganun. Binigyan nila ako ng freedom na gawin ko yung gusto ko. Well, the fact na pinag-culinary nila ako, kahit vocal sila na ayaw nila, pero pinagbigyan nila ako, just shows na yung mga magulang ko ay nire-respeto yung mga siguro desisyon ko sa buhay kahit wala naman dahilan kung bakit sila magtitiwala sa akin. Kasi, pucha, bagsakin talaga ako eh. Hindi mo ako titingnan at sasabihin mo, eto si Ryan. Mali naman kinabukasan yan. Hindi talaga ganun. Sobrang hindi talaga ganun. Bagsakin ako sa lahat ng subject ko nung high school. Nagkaroon pa ako ng bagsak na, iba yung bagsak ka lang per quarter, iba yung bagsak ka sa final grade eh. Nabagsak ako ng final grade, 3rd year sa English. I do not know why. My English is very, very good. It's like you cannot hear the accent. Correct. Yes. I can hear it. Yes, it's like I was born in Kentucky. My Kentucky. accent is nice. Tapos, doon sa pagpasok ko ng college, ganun din. Di na bago, bagsakin pa rin talaga. Ano bang sobrang paborito ko yung business math? Tinake 4 ko yan. 4 takes? 4 takes ang business math ko. Naganda leche-leche yung mga pre-rec ko. Kasi, 2 beses ako nag-take ng algebra. Pagkatapos nun, 2 beses akong nag-take ng business. 4 na beses ako nag-take ng business math.
Hindi lang yun. Dahil ko pang binagsak talaga. Sobrang dami. There was a time na ang units ko ata, kung di ako nagkakamali, no? Full load dapat kami nitong SEM na to, pero ang units ko lang, I think was close to 10. Around siguro 12. 12 or 8 lang ata. Basta sobrang konti. Ang pasok ata nun, MWF lang. Hanggang Nakailang ano lang. years ka? Well, tri-SEM kasi kami. Okay. Tri-SEM kasi kami, so medyo dapat talaga ang haba ng aral namin ay 3 3? years and 1 SEM. Okay. Umabot ako ng additional 3 semesters. So, additional 1 year. So parang pareho lang, 4 years lang din naman. Kaya hindi ka naman mukhang delay. nagpaka-atleta Hindi na naman. 7 years, diba? Hindi naman mukhang hindi ako mukhang delay dahil nga sa setup ng school namin. After nun, nagtrabaho ako sa isang hotel. Wala na siya ngayon eh. Intercon? Hindi, Hyatt sa Ermita. Ah, Nabili na ata siya eh. Nagkapalit-palit ng iba't ibang pangalan yun eh. Nag-OJT ako doon. Tapos inabsorb nila ako. Kasi nagkulang sila ng tao nung araw na yun. Tapos nag-chat sila sa akin. Taba, may trabaho ka ba? Wala eh. Sige, pasok ka bukas. so ganun lang. Ganun lang. Nagkatrabaho ako bigla. Natanggal din ako eventually. Tapos, ang dami kong tinry na kung ano-ano. So, pinakahuli kong trabaho bago ako mag-content creator was nagtitinda ako sa palengke. Before that, naging head chef ako ng isang restaurant. Yung malapit sa inyo. Yes. Naparkan ko yon. Naparkan mo yun. Yung may masarap na sisig ba? Sa huling balita ko, marami silang tinanggal sa menu talaga. Siyempre, kailangan naman nag-evolve talaga ng restaurant. Tagal ko na umalis doon. I think 2018 ata ako umalis doon sa restaurant na yun. I was there for 4 years. Hindi ko masyado maalala. 5 years ata. 24 years old ako noon. Naging head chef ako at 24 years old. Wow. Sabi ko, kaya ko ba to? Pero di ko palalampasin to. Kahit alam kong hindi ko kaya, pangangatawanan ko to. Ginawa ko naman. Tumakbo naman yung restaurant. Buhay pa rin naman yung restaurant hanggang ngayon. Hindi siya naging madali. Pero ang daming character development na nangyari sa akin sa loob ng restaurant na yun. Sobra. Correct. Pero parang fun fact, kabatch mo ata ate ko, no? Saan? Sa Benilde. 106? 6 ka ba? 108 siya eh. Sorry, matanda na ako eh. Oo. Yun. But you mentioned palengke. I mean, how did you end up sa palengke? Family business kasi namin yun. Alam mo ba, papasok ako ng school, amoy tae ng manok yung damit ko. Kasi yung katayan ng manok ay literal na nasa likod ng bahay namin. Yun ang totoong family business namin. Nagtitinda kami ng manok sa palengke. Nagsimula si Papa sa ilang pirasong manok lang na inutang niya ata sa kung sino mang kamag-anak. Tapos yun na, napaikot niya na, napalaki niya na. Dumating yung point na may mga truck na, ganyan, alam mo yun. So basically, literal to maliit lang yung bahay namin nun sa Hulong Duhat, sa Talabahan. Literal na yung banyo namin ay isang cubicle. Ano yung typical na bahay? Ang banyo ay isang cubicle lang. Yung Yun doon na yung liguan, nandun na yung inidoro. Inidoro. Yes, ganon. Tapos, likod nun ay kulungan ng manok. Doon talaga nakakulong yung manok sa likod talaga nun. Tapos, kinakatay sila doon. Libo-libong manok ang kinakatay doon, araw-araw. So, yun yung pinagpaaral sa amin. Lahat, yun yung ginamit para buhayin yung pamilya namin. Tapos, 2018 or 2019 ata, I can't remember. 1 month after kong umalis sa December ako umalis sa restaurant. Following year, January, namatay tatay ko. So, 1 buwan lang ang pagitan mula nung pag-alis ko sa restaurant at yung pagkamatay ni Papa. And syempre, kinakailangan na may magmamanage doon. Ako na kasi ako yung walang trabaho nung time na yun Kaya ako nag-end up sa palengke. At masayang magtinda sa palengke. Kasi kakilala ko lahat ng tao doon Doon ako lumaki. Alam mo yun, lahat na nagtitinda doon, sila pa rin. Mga ninang ko pa nga yung iba doon Oo! Wow. Kaya hindi Pero siya the business is still there. Wala na. Yeah. Andun pa rin Existing ang pa rin. negosyo. Existing pa rin. So alam mo, yung 'di ba nagre-reminisce ka ng mga ganyan. Doon ka rin ba nagkaroon ng love for food Isa yon. sa palengke? Oo. Kasi si Papa, medyo kingpin sa palengke yan Maangas yan. Ano yan? Kunyari, merong mga kausap si Papa, lalo sa seafood Kapag may dumating na special na seafood, na ganito, bago nila i-display sa lamesa, dumadaan muna kay Papa yan.
Teb, kukunin mo to? I mean, ganun. Okay, kunin ko na yan. So talagang, sa manok, ang kinakain namin talaga yan, leeg-leeg, paa-paa, Sarap. ganyan. Oo, masarap yan, gulugod. Pero, sa mga iba, like for example, isda, pucha, may nabibili pa si Papa. Malamang di pa nakatikim ito, bituka ng kabayo. Diba? Paksiw na bituka ng kabayo. Ang dami mga weird shit na pinagluluto ni Papa. So, naging malawak yung appreciation ko sa pagkain food. talaga. Oo. So, yung mga seafood na dumarating kay Papa. Nakakita ka na ba ng buhay na puset? Yata. Oo. Hindi, sure ka pag nakakita ka na ng buhay na puset. Kasi pag nakakita ka ng buhay na puset, ang buhay na puset, para kang tumitingin sa outer space niyan. Nag-iiba talaga ang kulay niyan. Weird siya. Like yung buhay na pusit. Buhay na puset na Hindi nasa... siya pink. No, patay na yon. Once pinatay mo siya bilang titigil yung kulay, kala mo may LCD yung puset. Legit yun. Legit. Meron na ba dito nakakita ng buhay na puset? Diba? Diba, chef? Nag-iiba-iba talaga siya. Gagi, like, hindi kakaiba. Sobrang kakaiba. So, ganun yung mga nakakain ko nung bata ako. Kasi bago dumating sa lamesa nila, kasi tabing ilog yung palengke namin. So, karamihan ng mga isda, either galing sa labas or may mga maliliit na mayang isda na mula doon sa ilog, dadalhin muna kay Papa yan. Oh. Gusto mo to? Bago nila i-alok sa mga ibang nagtitinda. Parang ganun. So, magaganda yung exposure ko. Plus the fact na yung bahay namin ay 5 minutes na lakad lang sa palengke. So, ang dali-daling, hindi namin problema yung planning ng ulam. Pucha, si Papa nga, doon nagtatadtad ng mise en place niya sa chopping board sa palengke. Pagdating sa bahay, lutuin niya na lang. Hindi naging problema sa amin ng masarap na pagkain ng bata ako. Ayan, natuto sila mise en place. Diba? Diba? Ito yun. O, ito na. Uy! Kakaiba to Ang balot mo yan Balot mo yan. At nagbabago-bago ang pagkain natin. Alam mo bang mahilig ako sa gulay? Ako din. Sobrang hilig ko sa mukha. Ako din. Yung pag tinignan mo yung itsura ko, mukha akong taong karne. Mukha akong si Sisig, si Liempo, si Chicharong Bulaklak. Pero gulay talaga ang ko. Ang top tier ko. Alam mo ba sa amin, di ba baliktad? Hmm. So, nagugulay ka lang kapag Biyernes, kasi Munggo. Sa akin, nung high school, from Monday to Thursday, nakagulay ako. Sa school sa school? Habang yung mga kaklase ko naka-pork chop, fried chicken. Ako naka-adobong kangkong. Pero wala kang, ang nangyari dyan? Palaya. Wala kang arte sa pagkain? Wala. Yan ang maganda. Kahit minsan nga hindi na pagkain eh. Alam mo yun? Kinakain mo pa? Oo. Na-adapt ko, naka-ano ko. Ano to? Ano po itong pagkain na to? Teka, hulaan ko. Hindi ko alam, ano to? Palabok. Palabok! Sabi ko na nga ba eh. Buhok palabs. May kakwento ko habang inaano natin, no nga. Merong time na sobrang nagkikrave ako sa palabok. Para alam ko tong kwento na to. Para alam ko. Sobrang, ewan ko parang, bakit gustong-gusto ko ng palabok? Ngayon, nagtatawag na ako sa mga kaibigan ko. Uy, may palabok ba dyan? Ano na to mga pasado 12:00. 12:00 Ng madaling araw. Yan. Sabi ko, alam ko na. Kasi ang palabok, di ba uso siya sa Malabon? Kasi pansit Malabon yun eh. So, sino bang taga Malabon nakakilala ko? So, si Ninong Ray, tinawagan ko, Nong, meron pang palabok dyan. Hindi mo ba alam ang palabok, madaling mapanis yan. Kaya pagka ganitong oras, wala na yan. The next day na. Sabi ko, hindi ba dapat dun kay sikat, dapat ino-offer niyo yan? Parang kunya, yung Tapang Don Galo, 24 hours may Tama. Tapang Don Galo eh. Bakit dun yung Pansit Malabon? Wala. May weird na may weird na bagay dyan sa Pansit Malabon na yan. Ang Pansit Malabon, madalang ka na makakita ng tao na kakain yan on a daily. Meron sa palengke dyan, ang tawag namin minsan dyan ay luglog. Para siyang Pansit Malabon din talaga. Ito bigyan muna natin ng clarification. Pag sinabi mo Pansit Malabon, wala siyang sarsa. Pag sinabi mong palabok, tulad nito, may sauce siya. Yung Pansit Malabon, yung pinapakain ni Ian sa'yo, di ba parang mga giniling na siya at mantika na nakakapit sa matabang noodles? Yes. Ganun siya. Ganun ang pinagkaiba ng dalawang yun. Taste-wise, halos hindi naman talaga na iba kasi parehas naman din ang base halos pork and seafood, di ba? Ngayon, pagkakain ka ng luglog, yun para sa akin, yung medyo
daily pansit malabon. Hindi siya ganoon ka-special. Pwede mo siyang orderin sa karinderya sa palengke. Pero yung pansit malabon itself, madalang na madalang mong o-orderin yan ng a la carte. Ng isa lang. Ang laging Kailangan ordera, bilao. bilao. Ang ordera ng pansit malabon. At kinakain lang talaga namin yan pag may celebration sa Malabon. Kaya, kapag may inuman sa Malabon, laging orange ang suka. Dahil orange ang pansit malabon. Promise yan. Nung unang beses ako nalasing, orange po yung suka ko. Maraming salamat sa pansit malabon. Kalerks. Tikman natin to. Pero di ba taga Malabon kain, yun nga, sabi ko, sikat ang palabok sa Malabon. Aha. Is that also the first food na nagpabago sa'yo? Or if hindi, ano yung unang pagkain nagpabago sa'yo? Yung parang, I love ko na ang food. Ha. Iba kasi yung mahal mo ang pagkain at mahal mo ang pagluluto. Magkaiba kasi yun. Sinesenyasan ako ni chef na haluin daw natin. No. Pero hindi kasi ako naghahalo eh. Ay, hindi ka... Pero haluin Ay, mo. Sobrang kontra to sa sinabi mo kanina. Na ano? Yung kay Donnie ha, na dapat as a Oo. whole. Yeah. Ano naman, sino naman ngayon to? Si Hindi, Joshua hindi. Garcia naman to. Hindi. Pero kasi, nandyan pa rin yung mga elements. Okay. Bilang kusinero, Be a Melco Club member for free and enjoy these benefits. Get 10% off on hotels, restaurants, and Dream Play. A free car draw entry and an exclusive members night invite. Visit City of Dreams Manila and sign up at Melco Club counter today. ang mga kusinero, alam ni chef to, hindi kami kumakain ng dishes habang nasa kusina kami. Alam mo kinakain namin? Ano? Components ang kinakain namin. Yung mga sangkap. Mga sangkap na hiwa-hiwalay, 'di ba? Mga ganun ang kinakain namin. So nasanay ako sa ganung mode ng kain na hindi isang particular yung na dish yung kinakain mo. Kung meron diyang pinakulo ang sayote, sige kakainin ko yan. Kung meron diyang broccoli naka-blanch, sige kainin ko yan. Kung meron diyang roasted chicken na walang kinalaman doon, kakainin ko yan. Isang dish na yan para sa akin. Oo. So, dahil sa ganun, gusto kong tinitikman isa-isa yung components. Then sa dulo, tsaka ko siya hahaluin. Oo. Para lang hindi monotonous yung kain, hindi pare-parehas yung lasa. Kasi ang daming components ito. Oh. Eh, anong uunahin ko dyan? Parang, Unahin mo yung dulo, yung eto, maitim. Yung pusit. Oo. Pusit ba to? Adobong pusit. Baby squid. Adobong pusit siya, may suka siya. Oo, kasi malaking pusit. Pusit. Ito. Yan. Ang sarap. Ang sarap. Actually, pwede na tong ulamin to. Oo. Ito iba naman to. Gambas naman to. Ngayon eto, meron silang, hindi ko alam kung ano to. Para Kamaron? Kamaron rebosado? What's a rebosado? Ano siya? Battered na hipon, basically. Pwede mo sabihin na Pinoy tempura, parang ganon, in a way. Ito ay pork. Okay. Pork rebosado. Bibigyan kita. Sa amin kasi kapag sinabing rebosado, ay hipon agad. Di ko alam kung Malabon culture lang ba yun. Okay. Tapos sabayan na natin, teka lang, may maganda silang poached egg dito. Usually, ang pansit Malabon ay hard-boiled egg. Oh. Ito Po. Tira mo. kailangan mo. Tira mo. Ooh! Yan ang sinasabi ko. Sarap! Yan gusto mo ng mga kumakatas na itlog. Oo, yung kumakatas talaga na itlog. Ngayon na lang ulit ako makakakain ng ganyan. Ito, instead na kalamansi, kamya salsa. Anak ng toko ang mga pagkain to. Sarap ah. Si Raulo nakaisip nito. Anong favorite childhood food mo? Nong? Ay, sinagot mo na ba yung... Hindi pa. Hindi ko pa sasagot yun. Kaya lang, focus tayo sa Ay, ang pagkain. sarap ng rebosado. Yung katas ng ulo. Ang sarap. Ano lang to? Parang yung hipon natin, oil poached, parang ganon. O, sauteed. Nasabi ko. Sorry. Alam mo, tikman mo yung hipon na yan. Ito. Iba ang texture ng hipon na ginisa sa oil poached na hipon. Medyo springy siya in a good way. Mas may bite siya. Okay. Napakasarap. Nong, masasabi kong master ka. Bakit? Wala akong naintindihan. Same hipon. Gusto ko sanang Gusto mong umuo? Gusto ko sanang umuo. Oo nga. Pero wala akong maramdaman. I guess it's talent, no?
Wala talaga eh. Alam mo? Masarap. Eto, masarap. Pero, nung sinabi niyang iba tong hipo na to, nung sinote sa... hindi ko na-gets. Hindi, alam mo, isa rin siguro yan na magandang bagay sa akin. Na kaya kong mag-extract ng maximum enjoyment sa mga simpleng ingredients. Kasi, ikaw, yung hipon na tikman mo kahapon, baka kalasa lang yan ang hipon na natikman mo ngayon. Pero sa akin, special tong hipon na to. Maganda yung treatment nila. Ngayon, gusto ko itong tikman. Maganda yung treatment kahit buttered. Hindi, ano yun? Yan, ito hindi. Ito hindi to pero- buttered. Ano? Ay, hindi. Masakit yun, tama. Pero baka gusto. Alam mo yun? Ano natin to? Hindi niya na-gets. Medyo naglag ako doon, ha? Medyo naglag ako doon. Excited na akong haluin niya. Okay. Yung ano nyo, palabok sauce nyo, para siyang mas malapit sa bisque. Haluin natin. Yan. Bisque? Bisque. Bisque basically ay soup na gawa sa kahit anong crustacean. Pwedeng hipon, pwedeng lobster, oo. Tapos very, very rich siya. So no, habang kumakain, Sige, yun. Ano yung ang pagkain na unang nagpabago sa akin? Nagpabago sa yung pagkain. Yung sabi ko kanina, magkaiba ang hilig sa pagkain at hilig sa pagluluto. Magkaiba yun. Siguro, hilig sa pagkain. Hindi ko alam eh. Ang earliest memory ko kasi talaga ng pagkain, medyo matanda na ako nito. At yun talaga yung nagbigay ng hilig sa akin sa pagluluto. Ghost Fighter. Pala kong manood nung hapon. So, inaabangan ko yung alas 2. Inaabangan ko alas 4 yung Ghost Fighter eh. And minsan, ayaw kang palabasin ng after lunch. Tirikang araw. So, nandun ka lang sa bahay. Minsan, tutulog-tulugan ka kunyari, ganyan. Nung maglalaro na, nung manonood na ako hindi pala. Nung palabas na ako, kasi hindi ako sinasabihin na huwag ka magpa-araw eh. Nung palabas na ako, sabi bigla ng nanay ko, lutuin mo tong lugaw. Ha? Ina, ako ay 7 taong gulang lamang. Bakit mo ako paglulutuin ng lugaw? Lugaw. Hindi, madali lang yan. Ganto lang yan. Ganyan lang yan. Sige na nga. Makapaglaro lang. Hindi ko sa yung kaldero yun, naalala ko eh. Alam mo yung kaldero parang lata, sobrang nipis. Sobrang nipis talaga, masusunog agad yung ilalagay mong panggisa doon. Sobrang, parang llanera. Nilagay doon yung, sabi, gisa mo lang ganito, tapos pagkagisa mo lang, ganyan, lagay mo yung manok, tapos gisa mo ulit, tapos lagay mo ng patis, tapos lagay mo ng bigas, tapos lagay mo ng tubig, pakuluin mo, tapos sinaan mo, yun na yun. Bad trip. Ginawa ko, dire-diretso, gigisa ko. Naalala ko to. Sobrang gigil ko sa gisa ng manok nagkadurog-durog. Kasi gusto ko na maglaro. Correct. Nagtataguan na sila eh. Ha? Nagtataguan ng mga kalaro ko. Ako nandun lang. Niluto ko. Pagkaluto ko, ang tagal pala lutuin yung lintik na yun. Tagal, lugaw eh, di ba? Yung naluto, may dumating akong tsuhin, tinikman. Hindi ko alam kung scripted ni mama to ha. Pero, tinikman niya yung lugaw, kumain siya, nasarapan. Tapos sabi niya, sino nagluto nito? Ang sarap pa. Ay, si Pau Pau yung nagluto niyan. Pau Pau tawag sa akin nung bata ako kasi pinaglihi ako sa Siopaw. Siopaw, yes. Tapos doon ko naramdaman na, ay, ang sarap palang magbigay ng pleasure sa ibang tao. Alam mo yun? So, isa yun sa talaga naging dahilan para gustuhin kong magluto pa. Or sinabi lang yun ng nanay mo para ikaw ang magluluto ng lugaw. Tama. Kaya nga sabi ko, di ko alam kung scripted di mama yung bagay na yun eh. May posibilidad may posibilidad. Yes. So, because it was your first food that changed you, was it also your favorite food? Lugaw? Lugaw. Hindi ko siya favorite, pero always welcome ang lugaw. Always welcome yan. Hindi... Pag nilagyan mo ng lamang loob yun, goto na yun. Iba pa yun. Hindi ko alam eh. Kasi sa amin, nung bata ako, siya pang sarap nito. Ang klase ito. Sa mga susunod na mag-i-invite sa akin sa podcast, laging ganito. Ito bang flour kinakain? Teka lang, ma'am. Wala subo. Kuha ka, ma'am eh. Oh, lahat ibalot yung mga sobra. Where was I? Asa na ba ako? Ano ba Goto, lugaw. Ay. Para sa akin kasi, at least sa pagkakaturo ni Papa sa akin, ang goto specifically ay tuwalya ng baka. Oo. Yun ang pagkakaturo That's my sa akin. favorite. Oo. Ngayon, sa amin kasi, modular ang lugaw sa amin Isang malaking kaldero, kumukulo dun yung lugaw, tapos nandun yung mga laman loob. So, pipili ka ano gusto mo. Mata, tenga,
batok, karne, goto, halo-halo yan. Halo-halo, paa, manok, kahit ano. Halo-halo talaga siya. So, ngayon, ewan ko, sa iba-iba kasi tawag sa mga iba't ibang lugar. Pag iba ang arroz caldo, iba ang lugaw, iba ang goto. Basta sa akin, masabaw na kanin. Huwag na tayo magtalo sa tawag dyan. Basta alam natin pare-parehas yan. Yes. Ito, kagaya nito. Kanin. Kanin. Yan. Teka lang Sige, mag-isip ka na ng next question. Masasandukin ko na. Hindi, yung favorite food mo. Favorite food ko? Mula nung kabataan ko. Oo. Ang favorite food ko? All time. All time fave. no? Favorite food ko siya dahil merong mga memories na naka-attach dito sa pagkain na to. Plus, hindi ko siya pwedeng lutuin at any given moment. Sinampalukang gulugod ng manok. Sinampalukang, what's gulugod? Backbone. Backbone ng manok. So, kung i-imagine mo, ito yung picture ng manok. Okay. Yan yung buong manok, di ba? So, kapag finilay mo yan, may iwan dito na cartilage lang na pa-V. Kung saan nakakonekta yun sa likod, kung saan nakakonekta yung thigh part at yung batok. Ito yung leeg, ito yung thigh part, ito yung nasa gitna, ito yung gulugod. Hindi ba nakakain yun? Nakakain yun. I mean, pero hindi ba nasasali sa part yun? Minsan Pag chinap? pinapaalis yun. Okay. Pagka chop-chop na manok yung, bigyan mo ko 2 kilo, pang-adobo, pagkagaya kasama na yan. Pero kapag may umorder halimbawa ng filet, may iwan talaga yun sa inyo. Ngayon, sipsipin yun, parang ano lang yun Parang leeg na malapad. Halos puro buto lang din yun, tsaka konting balat. Kaya ako gustong-gusto yun. Kasi, kapag panahon ng bulaklak ng sampalok, saglit lang yan. Bulaklak ng sampalok ang ginagamit doon sa sinampalukan namin, hindi bunga. Yung bulaklak ng sampalok, I think meron ka lang less than a month each year sa first quarter of the month. Para mag-harvest. Tapos, habang tumatagal, pawala yung bulaklak. Nagiging usbong na lang yung available sa palengke. Pero kapag nandun ka sa peak ng harvest talaga, Diyos ko, walang gulay yun Walang gulay na kasama yun. Tapos hindi siya masyado masabaw. Ang pinakagulay mo is yung bulaklak mismo ng sampalok. Tapos ang weird dito, konti lang yung sabaw niya pero pink yung sabaw niya. Kasi kapag binuksan mo yung bulaklak ng sampalok na ganyan, parang meron siyang petal sa loob na kulay pink. Yes. Alam mo, hindi ako nakakain nun last year. Hindi pa ako nakakain uli nun this year. Hindi ko lang alam kung may chance pa ako makabili ng usbong ng sampalok. Pero sana meron pa. Remind mo ako mamaya hanap tayo ng usbong ng sampalok. Actually, baka nga pwede ko i-frozen yun Baka pag nakahanap ako nun, pwede ko nang lamutakin sa asin. Nilalamutan kasi sa asin yun Tapos, raw? Hindi. Like, gigisa mo yung okay. sibuyas, kamatis, bawang, gigisa mo yung manok, lagyan mo ng usbong, lagyan mo ng tubig, pakuluin mo, patis. Tapos, ganun lang. Sobrang simple lang talaga. Sobrang simple yan. Tsaka, again, yun yung klase na pagkain na hindi ko pwedeng orderin kahit saan. Tama. Kasi ngayon ko lang din narinig sinampalukang Gulugod ng manok. Gulugod. Oo. Tapos hindi ko siya... Gulugod ng manok. Kahit pwede ko siya lutuin, hindi ko siya pwedeng lutuin anytime. Kasi sobrang seasonal nung bulaklak ng sampalok. So, buti nga na pag-usapan natin ito kasi patapos na first quarter. Sana may makuha So, pa. meron pa. Sana may makuha. Kung gaano sila kametikuloso dito. 3 pirasong kangkong lang. Pero pare-parehas ng size. Saka makakita ng kangkong na ganyang kaliit. Kahit si Josh mo ay yung ganyan. Hindi ko nga alam kung naniniwala ako para sa sarili ko sa idea ng legacy. Nagmamatter ba sa akin kung ano yung iiwan ko para sa mga fans ko? Ang gusto ko, kapag nawala ako sa mundo to, maalala ko ng mga tao na nakakilala sa akin. Ikaw, pamilya ko, mga kaibigan ko, na eto, doon nabubuhay to, napakabuting tao niyan. Sorry, may diabetes pala ako.